Kaya ang aking makakakwentuhan ngayong hapon sa radyo, si Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Major Philip Ines, sir, magandang hapon po ulit sa inyo. Yes, Karine, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang aming pong mainit na pagbati sa inyo at sa mga nakatugay ko sa inyong programa. Salamat po ng marami. Gaano nakahanda ang Manila Police District sa mga kilos protestang nakaamba this coming November 30, sir? Yes, Karine, hanggang na po yung Manila Police District dyan. At hindi lamang po yung Manila Police District dyan, kundi yung ang ating pong kabuuan ng Philippine National Police. Kung saan po, meron na po tayong security plan and public safety operation para po dito sa gaganaping malakihang pagkilos dito po sa lungsod ng Manila laban po sa korupsyon. Alright, okay. So, mga ilang pulisyo, ang tansya ninyo na maaaring pag-usapan na lang natin muna ang lungsod ng Manila, ang maaaring i-assign ninyo para ito'y maayos. Yes, Karine, meron tayong magiging kumulang 12,000 pulis. Galing ito, Karine, hindi lamang ito sa Maynila, kundi galing din ito sa iba nating mga neighboring provinces, katulad po ng Region 3, Region 4A, PROCAR, at meron din po tayong PRO1. Tutulong po sa atin to para bantayan po yung katatagan at katahimikan po ng lungsod ng Maynila. Well, mga nakaraan, hindi nyo nagagamit yung mga pulis sa labas ng Metro Manila. Pero ngayon, mukhang gagamitin na po natin. Alam nyo na ba kung saan lugar dyan sa Maynila may mga pagkilos na mayayari? Marami po tayong binabantayan dito, Karine. At isa na rin po rito yung sa Quirino natin. Dito po sa may area po yung paligid po ng Malacanang. Ito pong Mindiola. Ito po yung mga binabantayan. Ito pong US Embassy, binabantayan din po natin yan. Ang sa atin dito, Karine, yung mga pulis natin dito, tinutulungan tayo galing from neighboring region. At hindi lang po yung neighboring region, yung mga iba nating district ng Metro Manila, tutulong din po yan sa atin dito sa lungsod ng Maynila para po magbantay po ng katahimikan at kaayusan po. Sa inyong intelligence report na natatanggap, Major Ines, sir, humigit kumulang mga ilang kaya itong inaasahan po natin dadagsa dyan? Batay po doon sa aming historical data, Karine, siguro po mga in-expect po namin dito mga 5,000 to 8,000 po na mga kababayan natin ang pupunta po ito. Galing po ito, Karine, doon sa mga iba-iba nating sektor, katulad po ng labor, ng youth, and other cost-oriented group po. Okay. Mayroon hong kasing may ibinulong sa amin yung Marites ng Big Time Balita na ang Malacanang daw ay mukhang babarikadahan. Totoo ba ito? Karine, wala naman tayong ganyang information, Karine. Meron lang tayo yung mga ginagawa nating mga basic security measures na nakalatag pagka may malakihang protesta na katulad nito, Karine. Of course, yung inyong karanasan noong September 21 na may mga nanggulo, ito ba'y sa tingin ninyo may nakuha ba kayong balitang baka maulit pa o paano? Dating, Karine, lahat po ng informasyon at lahat po manggagaling po sa mga intelligence group natin na magbibigay ng informasyon sa atin. Hindi natin kinikipit balikat, Karine. Yung magiging maayos po ng kanilang pagkilos protesta, it is a matter of shared responsibilities, Karine. Hindi po pwedeng iatang lamang po ito sa balikat ng inyong kapulisan. Kailangan po natin ang tulong ng ating mga kababayan. Kaya nga po, kung meron silang mapapansing grupo na mga kainahinala, base po sa presensya at mga kilos na ito, ipagbigay alam po agad nila sa kinauukulan, Karine. Mga more or less, ilang grupo po ito? Siguro magkakaibang grupo ito. Mga ilang grupo po itong inyong binabantay na ito? Ang pagkakalat, Karine, marami rin talagang grupo yung pupunta sa atin dito, iba't ibang mga sektor ito, Karine. Ang sa atin dito, Karine, gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan na yung presensya po ng pulis dyan na hindi para pigilan yung kanilang karapatan na mamahayag at na ibigay yung kanilang saubit laban po sa iba-ibang issue ng ating lipunan. Ang sa atin po dito, hinihiling lang po natin na maging maayos, kalmado at payapa. At makakaasa po kayo na pinakamataas na antas ng pagtitimpi ang ipapakita po ng inyong hanay na kapulisan. Oh, okay. Balita namin, magpapatupad na kayo ng gun ban. Kailan ang simula nito kung magpapa-gun ban kayo? Yes, Karine, yung specific na date lang po, Karine, wala pa akong information tungkol dyan.
Pero kung meron man po tayong information na magkakaroon po ng gun ban, ito pong duration lamang po ng malaking pagkilos lang po yan, Karine, at pagkatapos niyan, ibabalik na naman po sa normal. Pagkakaroon na po kayo tayo, Karine, ng, ng alert status natin, iangat yung antas ng alert status natin, Karine, at sa pagkakaalam po, Karine, ngayong araw ito, itataas na yung ating alert status. Okay. Pag itinaas mo yung alert status, kasama ba rito yung gun ban? Tinitingnan doon, Karine, kung kasama yung pwede nating magamit yung Karine bilang isa sa mga precautionary measures natin para yung mga tao, mapaalalanan natin na huwag magdadala ng anumang baril doon sa mga malaking pagkilos na yan, Karine. At patuloy tayo nagpapaalala, Karine. At ganoon din, Karine, gumagawa tayo ng mga iba pang mga information na dissemination, public advisory na pinapaalalanan natin yung ating mga kababayan. Huwag sila magdadala ng mga bagay na makakapagdulot ng pagkabahala doon sa ating mga kababayan na nandun mismo na magkakaroon ng malakihang pagkilos. Ang dulo ng ating usapan ngayong hapon, sir, yung mga checkpoint, magdadagdag ba kayo o gagawin yung aktibo ang checkpoints natin? Tuloy-tuloy pa rin ginagawa natin, Karine, na law enforcement checkpoint sa mga boundary natin. Meron tayo dyan, Karine. At hindi natin tinatanggal yan, Karine. Meron mga malawakan o malaki ang pagkilos o wala, ganun pa rin yung presensya ng ating mga kapulisan dyan. Nakikita nyo pa rin po doon sa mga entrada ng syudad at saka yung palabas po ng syudad, meron po tayo dyan. At doon po sa mga 14 na police station natin, Karine, may mga checkpoint din po tayo. Okay, huli na po ito. Gamitin mo uli ang ERIN, ang DCWB. Baka may gusto kong ipanawagang mahalaga. Go ahead. Yes, Karine, maraming salamat. Panawagan po sa ating mga kababayan na pupunta po sa linggo, sa dating na linggo, dito po sa lungsod ng Maynila. Nakikiusap po kami kung hindi naman po importante yung lakad, yung pagpaliban nyo muna po. At alam po natin sa araw na yun, magkakaroon po talaga ng pagsasarado ng mga kalsada at magkakaroon po ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. At doon naman po sa mga sasama doon sa malakihang pagkilos ng iba't ibang sektor natin. Ang panawagan po natin, unang-una po, dun sa mga magulang ng mga kabataan na bantayan po nila yung mga kanilang mga anak na kung maaari, sabihan nila yung mga anak nila na wag na pong sumama, lalo na po yung mga minor de edad. At doon naman po sa mga grupo po na pupunta po dyan, ang assurance po namin, ang pulis nyo po dyan ay hindi pipigilan ang anyong mga karapatan na mamahayag at ibigay yung sa inyong saloobin sa iba't ibang issue po ng ating pong lipunan. Ang amin lang pong pakiusap na palagi paalala na ang karapatan po at kalayaan ay lagi pong may kaakibat na responsibilidad. Maging kalmado, organisado at payapa lamang po. Alright, with that, sir, thank you very, very much. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat, Karine, sa pagbibigay ng impormasyon para maibigay namin ito sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming District Director, ang aming po ng taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista-Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at di kalidad na serbisyo para po sa Manileño. Sa kalmadong hapon po. Major Pilipines, tagapagsalita ng Manila Police District, ang kanyang napakingkalagating sa oras natin!